kabila naman ng patuloy na pagbagsak ng presyo ng langis sa global market, patuloy pa rin ang Oman sa pag-recruit ng mga manggagawang Pilipino. Kamakailan lang dumating roon ang higit 100 sa 1,100 manggagawang Pinoy na kanilang inirecruit. Mula Oman, may balitang global si Rowan Soldevilla. Nakarating na sa Oman ang unang batch o mahigit 100 manggagawang Pinoy na nirecruit ng Yohontech, ang Korean construction company na nakakuha ng kontrata para gumawa ng refinery sa Suhar. Sabi ni Labor Attaché na Sir Mustafa, 1,100 manggagawang Pinoy ang kailangan ng kumpanya para sa naturang proyekto. Nag-hire sila first, ang hinire nila is 300 plus na Filipino workers composed of different categories, from engineers down to laborers. Now, nung nag-additional sila, because according to them, they are going to expand the construction, nakakuha sila ng additional contract. So, nag-additional sila last week, 2 weeks ago, ng 800 plus na workers of the same categories. Sabi pa ni Mustafa, hindi gaanong apektado sa patuloy na pagbagsak sa presyo ng langis ang Oman dahil marami silang natatanggap na job orders mula sa iba-ibang sektor simula sa first quarter ng taon. Aside from that, ang ibang company like the service sector ay continuous din na kumukuha, nag-hire ng Filipino workers from the Philippines. 2 beses na rin nagbaba ang Oman sa presyo ng gasolina simula nang itaas ito ng January 15 mula 160 paisa o halos 19.5 pesos kada litro, ngayon 145 paisa o halos 17.5 pesos kada litro na lamang ito ngayon. Bagamat nabawasan ang pag-hire ng mga Pinoy sa medical sector, tumaas naman ang pangangailangan para sa service sector. Pinaka-minimum salary na nasa mga unskilled na hinahire nila is 160. Ang pinakamataas na salary na sa engineers is more than 700 reals. That is almost $2,000. Kampante si Labor Attaché na Sir Mustafa na patuloy na darami ang pangangailangan ng mga OFW dito sa Oman dahil nagtitiwala na ang mga Omani sa kakayahan at sipag ng mga Pinoy. Rowan Soldevilla, ABS-CBN News, Muscat, Oman.